ng Diyos, hallelujah. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng aming kagalang-galang na Evangelista Wildy Estrada Almeida. Muli, Ama, narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, kami po'y sama-samang nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat. Anumang nasumpungan mo sa amin na di mo kinalugdan. Mahal na Panginoon, lagi sa pagpalain ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang puso at pangunawa ng lahat, O Diyos. Sa kanilang pandinig, ito'y magbunga ng biyaya, O Diyos, na nagmumula sa iyo. At alisin, wasakin mo ang gawa ng kaaway. Ito po ng aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Aming sinasaway. Lahat ng hadlang gawa ng kaaway. Hindrances, kasaut. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. I give double honor and respect to our beloved and honorable parents in the Lord. Pag-alaala po natin sa mga ginintuan turo at aral ng ating dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, ating pong beloved and honorable Assistant Pastor, Lina Comon Almeida, at ang pagbati rin po sa lahat po ng beloved Almeida family, beloved Almeida children. Praise God. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy pong nanonood sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po sa buong UAE, praise God. At maging sa lahat ng lugar na naaabot po ng ating ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po natin, marami po ang nanonood ng gawain sa lugar na ito. Amen? Praise God. At sa ating lahat na narito, sa ating venue, pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin muli ang ating napakabait na Diyos. Muli po nating mapakinggan mga minamalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, kagabi, kahapon, mga kapatid, kami po ay nasa dako po ng Abu Dhabi. At bagamat kaunti lamang po ang aming bilang, mga minamahal, pero nandun po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya loobin, sana makasama namin kayo sa dako ng Abu Dhabi. Maganda rin po yung kanilang venue na nakuha, mga kapatid. At mas malamig. Mas malamig. Pagpapala ng mahal na Panginoon. At kahit saang lugar, basta ang gawain po ng ating dakilang Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, nakakasabik palagi ang salita ng Diyos. Hindi natin pinagsasawaan, mga minamahal, ang pag-attend, sapagkat dito tayo makakapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mas maalwan nga ang pagpapala sa inyo, mga kapatid, dahil kayo po ay nakaupo lang. Kayo po ay nakikinig lang. Amen? Hawak nyo lamang ang inyong Biblia at susundan nyo lamang po ang mga verses na binabasa. At kahit sa inyong tahanan ay maaari nating paulit-uliting basahin ang salita ng mahal na Panginoon. Unlike po doon sa mga nagdadala ng salita ng Diyos, hindi po ito basta. Amen? Sa inyo po, kahit hindi kayo lumuhod, pwede. Nakaupo lang kayo. Importante ay pinapakinggan po natin yung tao sa pusong pakikinig sa salita ng mahal Panginoon. Sa amin mga minamahal, pag kami ay kulang sa prayer, maaring hindi mabisa yung Word of God na yung pagdating sa inyo. Mabisa po ang salita ng Diyos. Kailanman ay hindi nawala ang bisa ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, katulad nga po yan ng nagtatanim. Yung pag-ani ng halaman, mga kapatid, ay hindi po sa galing ng nagtatanim. Hindi sa galing ng lupa. Kundi yung po ay nasa ganda ng hindi sa ganda ng binhi din. Hindi rin. Nasa ganda po yan ng lupa. Pag maganda yung lupa, maganda yung halaman. Kahit anong ganda ng binhi, kahit magaling ang nagtatanim, pag ang lupa hindi mahusay, hindi po magiging maganda. Sa pakikinig po ng salita ng Diyos, mga minamahal,
Hindi po sa pamamagitan ng galing ng mga ngaral, sa ganda ng mensahe. Yan po mga kapatid ay kung paano nyo tinatanggap ang salita ng Diyos. Kung paano ninyo ipinamumuhay, paano nyo isinasa isip at isinasa puso ang salita ng Diyos, doon po kayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos kahit paulit-ulit mga minamahal, hindi dapat pinagsasawaan. Ito ang naghahatid sa atin ng mga pagpapalang espiritual. Amen? Kalakasan ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, parang ako'y medyo nabitin kagabi, kahapon. Kaya gusto ko sanang ako mismo na nagdadala ng Word of God, mga kapatid, ay kung minsan nakakabitin. Minsan mga kapatid, may mga binibitawan kami na maunawaan lang namin pagka nabulay-bulay na namin. Minsan may mga ginagawa kaming mensahe mga kapatid na pag nandito na po sa banal na pulpito, hindi na po yan ang nasusunod. Ang nasusunod po kung ano po yung nagiging leading ng mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, bago dalhin ang Word of God, grabing panalangin na ang mahal na Panginoon ang mag-guide, siya ang maglagay sa puso at isipan ng ilalabas sa labi para ito'y maging blessing, maging pagpapala. Kaya gusto ko mga minamahal muli nating ako mismo makikinig kahit ako ang nagdadala ng Word of God. Ako mismo makinig mga minamahal. Siyempre, tulad ng sabi ko, mas pinagpala kayo maaluan kasi nakaupo lang kayo. Amen? Amen. Praise God. Kapag po meron sa inyo na walang gana makinig, madadamay kami. Pag kami ay sa inyo magtutuon ng pansin doon sa ayaw o hindi ganap seryosong nakikinig. Kaya nga pag kayo ay taimtim na nakikinig, parang lalo kaming sumisigla, lalo kaming lumalakas, lalo kaming ginaganahan, mga minamahal, sa pagdadala ng salita ng mahal na Panginoon. Pero para kang yung may kausap ka na salita ay ayaw sumagot. Ano kaya ang mararamdaman natin? Ano po? Lahat po muna magsabi ng praise the Lord. Mga kapatid, ang ating po pag-attend, pagsamba, pagdalo natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ito po'y napakahalaga nito, mga minamahal. At ito pong ating pagsamba, pag-attend sa gawain ng ating dakilang Diyos, sabi ko nga, mga minamahal, sa aking pangangaral nito ay para kang nananalangin. Mga kapatid, para kang nananalangin. Di ba pagka tayo nananalangin, nakatuhod tayo, taimtim, nakataas ang ating kamay, kinakausap natin ang ating mabait na Diyos. No? Pag hindi natin ma-feel yung ating prayer, pilit nating inilalagay yung isip natin at yung puso natin sa mahal na Panginoon. Kasi ang gagawin ng demonyo, habang tayo nananalangin, marami siyang i-inject sa isip natin. Marami siyang gagawin para tayo ma-distract. Nandyan mga minamahal, magtakbo-takbo yung bata, habang nananalangin ka, masasagi ka ng baby mo, naglalaro, mag-iingay, taktika ng kaaway yun para ma-distract tayo, mawala tayo sa concentration. Ganon din mga minamahal sa ating pagsamba. Maraming ginagawa ang kaaway para hindi tayo makapokus sa pagsamba natin. Kaya katulad ng pananalangin, hanggat maaari, huwag tayong maabala, huwag tayong maistorbo. Sa ating pananalangin, pakikipag-usap natin sa mahal na Panginoon para mapil natin at maramdaman natin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Sabi ko nga mga kapatid, nananalangin ka na, taimtim kang nananalangin, maalala mo na hindi ka pa pala nakakasaing. Kaya tatayo ka at magsasaing ka muna, saka ka babalik doon sa iyong pagkakaluhod. No? Tapos mamaya naalala mo, hindi ka pa pala nakakasampay ng iyong nilabhan. Malapit na ang oras. Kailangan na, nagmamadali ka. Tayo muna, sampay muna. Tapos magsampay, balik sa pagluhod, panalangin uli. Hindi po ganun. Istorbo yun eh. Amen? Pag manalangin talaga, tuloy-tuloy, galing sa puso. Para makonvince natin ang mahal na Diyos. Ganun ang ating pagsamba, mga minamahal. Amen? Nung araw, naalala ko mga kapatid, nung binata pa ako, pag nasa praising area,
Kung maari, mga minamahal, huwag muna magpunta ng CR para mag-jingle. Kasi maistorbo yung prayer. Di naman pwede. Kailangan yun. Pagka yung mga kasama ko umalis sa praising area, umabot ng mga 15 minutes, ipinapahanap ko na yan. Ang prayer po namin, mga kapatid, ng mga manggagawa pag sa Pinas, mga kapatid sa Pilipinas, maabot po yan ng mga 6 hanggang 7 oras sa umaga. Sa gabi, 3 oras. Mahabang ginugugol na prayer, mga minamahal. Kailangan mag-concentrate para pagpalain sa unang dalangin ng ating gagalang-galang na mga magulang sa Mahalapinon, pagpalain ang mga kapatiran. Amen? So kapag tayo nasa bahay, sambahan, dapat focus, seryoso, tapat na pagsamba. Amen? Kasi hindi biro itong ginagawa natin, mga minamahal. Hindi biro itong ginagawa natin, mga kapatid. Huwag nating hayaan, mga minamahal, na lumipas ang gawain na hindi po natin totally naramdaman ang kahulugan at kabuluhan ng ating pagsamba. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi tayo napunta sa gawain na ito ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade. Hindi po tayo napunta dito ng ganun-ganun lang. Napakahabang sakripisyo, pagpapagal at sakripisyo, pag-aayuno ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Bago tayo nakalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, hindi po basta yung pagkakilala natin sa katotohanan, hindi po biro ang pagkakilala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, ay yung biyaya? Grace of God. Gift of God. Ang pagkakilala natin sa katotohanan, ito po ay regalo ng mahal na Panginoon. Ito'y biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi basta. Hindi tayo basta Kristiyano lang, mga minamahal. Iba tayo dun sa iba. Yun po yung masasabi natin. Iba tayo sa iba. Bakit tayo na iba? Kasi talagang andito tayo sa buong katotohanan. Nasumpungan natin ang buong katotohanan, tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi biro ang pagiging Kristiyano natin, mga minamahal. Ito'y grace ng mahal na Panginoon. Ito'y gift ng ating mabait na Diyos. Basahin natin, mga kapatid. Sabi ng Efeso 2:8, kindly. Ephesians chapter 2 verse 8. Praise the Lord. The epistle of Paul to the Ephesians, chapter 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Efeso kapitulo 2, versikulo 8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Amen. Hindi saganang atin na tayo ay nakalapit sa mahal na Panginoon. Ang daming gustong maglingkod sa mahal na Panginoon. Ang daming naghahanap ng katotohanan. Pero hindi mangyari. Pero tayo, mga kapatid, kinahabagan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng ating nabasa, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa galing, hindi sa husay, hindi sa sariling ating kakayanan. Ang paglapit natin sa Diyos, ito'y regalo ng mahal na Panginoon. Amen? Ito ay grace ng mahal na Panginoon, biyaya ng ating mabait na Diyos. Hindi sa garang ating sarili. Amen? Kaya ito'y napakamahalaga ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging anak ng Diyos ng bawat isa sa atin. Dahil sabi ng Biblia, marami po ang tinawag, kakaunti lamang ang pinili na katulad natin. Amen? Kylie, pakibasa po natin Matthew chapter 22 verse 14.
Amen. The Gospel according to St. Matthew, chapter 22, verse 14. For many are called, but few are chosen. Amen. Sa aklat po ng Mateo Kapitulo 22, versikulo 14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang hinirang. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami mga minamahal. Sobra na pong napakarami ang tinawag ng mahal na Panginoon na hindi sila nakapagpatuloy. Yung iba nga mga kapatid, gumaling na nga Gumaling na sa mga krusada na ating inilunsad. Hindi lamang hindi lang international, pati lalo na sa atin sa Pilipinas, mga minamahal. Napakaraming krusada, napakaraming nakalapit sa paanan ng mahal na Panginoon. Ilang crusade, mga minamahal, ang aking pinangasiwaan na mailunsad, mga kapatid. Bumabautismo po tayo ng 300, 400, 700, mga minamahal. Pero mga kapatid, kulang pa sa bilang ng daliri natin yung natitira na nagpapatuloy. Dahil sabi ng banal na kasulatan, marami ang tinawag, kakaunti lang ang hinirang. Kakaunti lamang ang pinili ng ating mabait na Diyos. Katulad dito, mga minamahal, sa Dubai, alam natin marami pang hindi na-attend, di ba? Yung iba nga, hindi na nagpatuloy talaga. Pero tayo ang pinili ng mahal na Panginoon. Tayo ang nagpapatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po mga kapatid ay bungang pagsasakripisyo ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang kanila pong pinagdaanan na mahabang mga araw, taon, panahon ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang kanilang mahabang pag-aayuno, ilang 40 days fasting, mga minamahal, ang naisagawa ng ating minamahal kagalang-galang na malapastor. Meron pang 20 days, 21 days, maraming 10 days, mga minamahal. Maraming higit pa, yung sa Talipaw, mga kapatid, halos 100 days ang fasting ng ating kagalang-galang na malapastor. So, napaka-grabing sakripisyo. Bago nakalapit ang mga kaluluwa, ang maraming tao sa paanan ng mahal na Panginoon, at ngayon tayo ay kabilang dyan, na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Between life and death ang kanilang pag-aayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya grabing himala, grabing mirakulo ng ating mahal na Panginoon sa ating church, sa ating iglesia. Maraming patay ang nabuhay sa panalangin. Maraming ketong ang nagsagiling. Maraming bakla at tomboy ang binago ng mahal na Panginoon. Kung wala yung grabing sakripisyo at pagpapagal, pag-aayuno, mahabang pag-aayuno, walang himala na mangyayari sa ating church, sa ating iglesia. Dahil biblical yan, mga minamahal. Nung minsan, yung mga alagad na nanalangin sa may karamdaman, ayaw gumaling. Inilapit sa mahal na Panginoon, biglang pinagaling ng mahal na Panginoon. Sabi nung magulang nung bata, bakit hindi gumagaling? Ipinagpe-pray ng iyong mga alagad. Sabi ng ating mahal na Panginoon, ang mga ganitong karamdaman, hindi yan gagaling kung walang fasting and prayer. Kaya sa atin mga minamahal, yun po ang ipinamuhay, yun po ang turo sa atin. Kaya hindi lang ang ating minamahal na mga magulang sa malapit, tayong lahat naturuan. Amen? Natuto tayo. Kaya pag tayo mayroong mga mabibigat na mga suliranin, mabigat na problema, kabagabagan, ang gamot dyan, grabing prayer. Fasting and prayer. Amen? May mga problema, pati sa mahal natin sa buhay, fasting and prayer. Walang malayo sa mahal na Panginoon. Amen? So ganyan tayo na napakahalaga ang ating pagiging Kristiyano. Hindi basta Kristiyano tayo, mga kapatid. Amen? Kaya ito'y sobrang pahalagahan natin. Amen? Kumbaga hindi tayo pipitsugin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Dahil ang Diyos mismo, mga kapatid, ang Diyos mismo ang pumili sa atin. Amen? Sabi ng Bible, ang Diyos mismo, siya mismo ang pumili sa atin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang pumili sa atin. Isipin nyo, napakarami ng tao sa mundo. Ikaw at ako ang napili ng mahal na Panginoon. Sabi ng John 15 verse 16, Hallelujah, praise the Lord. From the book of John, chapter 15, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 15, ang talatang 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga. Magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi na praise the Lord. Ako'y hindi ninyo hinirang, sabi ng ating mahal na Panginoon, ngunit kayo ay hinirang ko. Amen? So mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya po mismo ang pumili sa atin. Siya mismo ang humirang sa atin. Kumbaga mga minamaldo, sa napakaraming bigas sa sako, nakita pa yung anliit na bato. Amen? Sa napakaraming tao, tayo yung pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Tayo mga minamahal, ang ginawa ng Diyos na maging tagapagmana ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi dyan, ang mabait na Diyos mismo ang pumili sa atin, hindi ang kung sino. Amen? Upang ano? Sabi dyan, upang tayo magsiyaon. Para, ibig sabihin nun ay magbunga. Para tayo mga minamahal, ibig sabihin, para ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan, para magsikap tayo. Para lumago yung ating pananampalataya. Para sumuporta tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung magsiyaon tayo. Hindi tayo titigil, magpapatuloy tayo. Yayaon tayo, magbubunga tayo, magpapatuloy tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binanggit din dyan mga minamahal, upang tayo'y magsipagbunga. Ibig sabihin, nandun yung ating patuloy na pagsunod. Nandun yung patuloy natin na pagpapasakop. Amen? Yun yung Kristiyano, yung pinili ng Diyos na nagbubunga, nandun yung pagsunod natin. Nandun yung pagtalima natin, nandun yung pakikiisa natin. Yan ang Kristiyanong nagbubunga. Amen? Kaya dapat yun ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Nagbubunga tayo. Pag nagbubunga kang Kristiyano, lumalawak ang unawa mo. Di ka nagko-question. Hindi ka nagmumurmur. Amen? Hindi tayo nagrireklamo, mga kapatid. Nagiging mapasalamatin tayong Kristiyano. Amen? Kapag itinutuwid tayo, tungo lang ang ating ulo, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan po yung Kristiyano nagbubunga. Amen? Sa atin, mga kapatid, hindi matatapos. Ang daming ituturo, patuloy ang pagtuturo, patuloy tayong isa sa ayos sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan magbunga tayo, sumunod tayo. Amen? Parang yung sistema sa gawain, marami ang binabago, inaayos, binabago para lalong maging maayos. Amen? Halimbawa, mga kapatid, nagpapatotoo tayo. Ito'y pangkalahatan sa buong iglesia.
Meron tayong patotoo, di ba? Minsan, Panginoon, pinagpala mo ako. Praise the Lord, mga kapatid, naligtas ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Dati akong drug addict. Praise the Lord. Dati akong magnanakaw. Praise the Lord. Asan ang mali? Mga kapatid, ako'y may cancer. Pinagaling ng Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, pinagpala po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Wala namang mali, di ba? Pero merong dapat iayos. Amen? Katulad nun, mga kapatid, nag-backslide po ako nung taong yon. Praise the Lord. Nag-backslide ka na nga, praise the Lord pa. Ilagay po natin sa tama. Yun po ang ibig sabihin. Ikaw ay nagbubunga, lumalago ka, sumusunod ka. Nagbubunga ang iyong paglilingkod sa Diyos, ang iyong pagsunod, ang iyong espiritual. Hindi yung gusto mo. Hindi. Dahil meron tayong gusto na hindi dapat. Amen? Gusto mo, aawit ka, pero once in a blue moon ka nadalo. Pwede ba yun? Hindi pwede. May mga rules tayo, may patakaran tayong sinusunod. Amen? So yun na ang Kristiyanong pinili ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, magsipagbunga kayo. Magsitaliman tayo, lumago tayo sa pananampalataya natin. Amen? Hindi yung paggusto natin kahit sablay. Hindi ganun. Lahat iaayos sa atin, tuturuan tayo. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, sabi ng ating nabasa, upang ang anumang inyong hingin, ang ganda. Pag pala ikaw ay nagbubunga, sumusunod ka, ang iyong anumang hingin ay ibibigay. Sabi ng nabasa natin mga kapatid, di ba? At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Yung pala ang layunin mga minamahal para pagpalain tayo. Kaya tayo tinuturuan, kaya dapat tayo sumusunod, dapat tayo nagbubunga sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, dito natin makikita mga minamahal, ganun napakahalaga sa Diyos ang pagkakilala natin sa Kanya. Ganon tayo kahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga natin. Mga kapatid, katulad tayo ng kayamanan. Di ba yung kayamanan? Yung iba nga nagpapatayan kahit mga magmamahal sa buhay. Sa kayamanan, sa karagyaan, sa karangalan. Di ba? Napapanood nyo sa news sa ating bansa? Di ba? Sila. Nag-aagawan sa karangalan, sa posisyon. Mahalaga yun. Parang kayamanan. So tayo, higit pa tayo sa kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil dugo ng mahal na Panginoon ang itinubos sa atin. Buhay ng mahal na Panginoon ang itinubos sa atin. Grabe ang hirap na dinanas ng ating dakilang tagapagligtas bago tayo maligtas. Mga kapatid, so napakahalaga natin sa mahal na Panginoon. Kaya kung tayo man parang sa tingin mo, sa sarili mo, parang naaawa ka sa sarili mo dahil sa nangyayari sa iyo, huwag kang maawa sa sarili mo. Ayaw ng mahal na Panginoon na naaawa tayo sa sarili natin. Kasalanan po yan. Self-pity. Kasalanan yan. Ayaw ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi tayo dapat maawa mga minamahal sa sarili natin. Dahil hindi biro ang pagkatawag sa atin ng mahal na Panginoon. Napakahalaga ng bawat isa sa atin. Kaya kung iisipin mo na parang baka pabayaan ka ng mahal na Panginoon, kung lalabang ka, titindig ka sa pananampalataya mo, iniisip mo na baka pabayaan ka ng mahal na Panginoon, nagkakamali ka. Kapag titindigan mo ang pananampalataya mo, ilalaban mo ang pananampalataya mo, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon.
Dahil yun ngang hindi pa totaling nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi nga pinababayaan ng Diyos eh. Yung ibon nga, sabi ng Bible, yung mga bulaklak sa parang, hindi pinababayaan ng Diyos. Pinakakain ng Diyos ang mga ibon kahit hindi nagpapagal. Ibig sabihin, mas higit at higit ang halaga natin sa kanila. Kaya hindi tayo pababayaan ng malapino. Kaya hindi basta ang pagiging Kristiyano dahil ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Hindi ang mayor, hindi ang gobernador, hindi ang presidente ng bansa. Hindi ang hari ng isang bansa, kundi ang hari ng mga hari ang pumili sa atin. Ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga mapapansin natin mga minamahal, kung maaalala natin bago tayo umawit sa mahal na Panginoon, nung panahon po ng Sodom at Gomora, nakita ng ating dakilang Diyos ang grabing kasalanan ng Sodom at Gomora. Nakaabot na sa ating mahal na Panginoon ang grabing kasalanan ng mga tao sa Sodom at Gomora. Kaya si Abraham na lingkod ng Diyos ay nakipag-usap sa ating mabait na Diyos. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, pati ba ang mga Kristiyano na nasa Sodom at Gomora, ibig sabihin yung mga taong nananampalataya sa Diyos, ay gugunawin ng Panginoon? Sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron bang 50 katao na kumikilala sa iyo, gugunawin mo ba ang Sodom at Gomora? Sabi ng Panginoong Diyos, Abraham, dahil sa 50 na yan, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomora. Panginoon, paano kung mabawasan ng 5? Sabi ng Panginoon, kahit 45 na lang yan, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomora. Nakita niyo kung gaano kahalaga ang taong naglilingkod sa Diyos, ang taong pinili ng Panginoon. Pero ang sabi ni Abraham, Panginoon, huwag kang magalit sa akin, pero mag-usap ako. Paano kung 30 na lamang ang mga kaluluwa sa Sodom at Gomora? Abraham, alang-alang sa 30, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomora. Panginoon, isa pa, paano kung 20 na lang? At huling pangungusap, mga minamahal, ni Abraham sa ating dakilang Diyos, paano, Panginoon, kung 10 na lamang ang mga kaluluwa sa Sodom at Gomora na nananampalataya sa iyo, gugunawin mo ba? Abraham, alang-alang sa 10, hindi ko gugunawin. Grabe, no? 50, 45, 40, 30, naging 20, naging 10 na lang. Pero makikita mo ang katapatan ng Diyos. Makikita natin doon ang kahabagan ng Diyos. Makikita natin doon ang kagandahang loob ng Panginoon. Sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hinirang. At alang-alang doon sa 10, pati yung lahat ng taong makasalanan sa Sodom at Gomora ay maliligtas sana. Pero hindi nakasumpong ang Panginoon ng 10 na mananampalataya sa Sodom at Gomora. Kaya ang Sodom at Gomora ay ginunaw ng Panginoon. So makikita natin doon kung gaano tayo kahalaga. Tayo na mga pinili ng Diyos. Tayo na mga tinubos ng ating mahal na Panginoon. Tayo na ang naging puhunan ay dugo ng ating mahal na Panginoon, ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Tayo na sa panahon natin ay pinagpagalan ng mahabang pag-aayuno ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Tayo na pinagsakripisyuhan, inilukod tayo araw at gabi. Nariyan ang panalangin walang humpay ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. At ngayon ang mga beloved children, beloved Almeida family, ang nagpapatuloy ng mga sakripisyong yan upang ang mga mananampalataya, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng dako sa buong mundo, ay patuloy na manatili na maglingkod sa mahal na Panginoon. Ganyan tayo kahalaga sa mahal na Panginoon. Mga minamahal.
Kaya kahit tayo dukha lamang, hindi tayo mayaman, wala tayong pinag-aralan, mga minamahal. Pero sa paningin ng ating mahal na Panginoon, dahil siya ang pumili sa atin, kahit marami tayong problema at suliranin, ang Diyos ang pumili sa atin, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng langit. So napakahalaga natin, higit pa sa kayamanan ng mundo. Isipin nyo, 10 na lang. Nagawa pa ng Diyos na wag gunawin ang Sodom at Gomora. Pero dahil wala siyang makitang 10, mga minamahal, sa napakaraming tao na yon, kaya napilitan, mga minamahal, na gunawin ang Sodom at Gomora. Pero sa panahon natin, mga minamahal, napakaraming mga mananampalataya. Amen? Sa bilang natin na ito, mga kapatid, hindi maitutumbas ang kayamanan ng sanlibutan sa harapan ng mahal na Panginoon. Tayo'y gintong higit pa na kayamanan. Napakahalaga natin. Kaya huwag kang maawa sa sarili mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo, mga minamahal. Tindigan natin ang pananampalataya natin. Ilaban natin ang pananampalataya natin. Ipaglaban natin ang pagiging Kristiyano natin. Hindi sa kapwa-tao, kundi sa kaaway ng Diyos. Ang ating pananampalataya ititindig natin. Handa tayong haharap sa mga problema at pagsubok na yan na inilalagay ng kaaway. Mananatili tayong nagkukumapit sa mahal na Panginoon. Nagbubunga ang ating pananampalataya. Wala tayong question sa mahal na Panginoon. Tanging pagpupuri, tanging pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ang alam nating maipapaabot natin sa mahal na Panginoon ay ang ating pagpupuri at pagpapasalamat na ikaw at ako ay pinili ng mahal na Panginoon. Hindi ang kung sino ang tumawag at pumili sa atin, mga minamahal. Mismo ang ating mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Huwag kang mag-isip na maaaring ika'y mapabayaan. Huwag kang mag-isip na parang hindi ka napapakinggan ng mahal na Panginoon. Hindi mawawala ng saysay ang ginawa ng mahal na Panginoon pagpili sa iyo. Pinili ka. Pinili ka ng mahal na Panginoon. Pinili tayo ng ating mabait na Diyos upang tayo'y magsiyaon, upang tayo'y magsipagbunga sa paglilingkod, upang tayo'y sumunod at magpasakop sa kalooban ng mahal na Panginoon, upang pagdating ng araw ay hindi masayang ang pangako ng Diyos. Ang kanyang inilaan na pagpapala sa bawat isa ay hindi mawala ng kabuluhan. Kaya tayo magpatuloy sa paglilingkod, magpatuloy sa pagsunod, magpatuloy sa pananampalataya. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Ang mahal na Panginoong Diyos ang pumili sa iyo. Napakahalaga natin sa ating mahal na Panginoon. Higit pa tayo sa mga ibon sa ipagawin. Higit pa tayo sa ibang nilikha ng mahal na Panginoon. Dahil tayo tinubos tayo ng dugo, ng kapanagpanan ng dugo, ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Ang mga taong pinag-isa ng ating mabait na Diyos, grabe ang kanilang sakripisyo. Ating mga magulang sa malapina ng mga beloved children, grabe ang kanilang sakripisyo upang maabot ang bawat isa ng mga mananampalataya. Ang mga Kristiyanong pinili ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong may garanti kundi ang tayo'y
masasayod ang biyaya ng mahal na Panginoon. Alam natin sa sarili natin na hindi tayo karapat-dapat. Niyang maglingkod nga sa Diyos. Hindi natin alam na darating sa buhay natin. Yung iba nga sa atin ay pilit ng lumalayo sa mahal na Panginoon. Pero ang mahal na Panginoon ay nagpipilit na tayo'y manatili at magpatuloy. Ganyan tayo kahalaga sa mahal na Panginoon. Ganyan kahalaga ang kaligtasan ng pagkapili ng mahal na Panginoon sa bawat isa. Kaya gusto ng mahal na Panginoon na lagi tayo na nasa kanyang tabi. Gusto ng mahal na Panginoon lagi tayo kausap. Gusto ng mahal na Panginoon lagi tayo nagpupuri sa kanya at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap, pag-iingat, pagdiligtas, kapayapaan at lalatingin na tayo'y nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka karapat-dapat sa pagpapalag yan. Pero ikaw at ako ang minarapat ng ating mahal na Panginoon. Kausapin natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah! Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Lumapit ka, humingi ka sa ating mahal na Panginoon. Kausapin natin siya. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ang aming paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, hindi namin kaya kung wala ka. Abutin mo na iyong mapagpalang kamay ang iyong mga anak. Palakasin mo ang mga nanghihina. Pagaanin mo ang kanilang mga pasan. Mahal na Panginoon, tulungan mo kaming magpatuloy sa paglilingkod sa pananampalataya. Abutin mo ang aming mga mahal sa buhay. Hallelujah! Special naming dalangin, Ama, ang mga beloved children, ang mga beloved Almedo family. Patuloy mo silang palakasin, patatagin, pagtibayin at lubos na gamitin. Hallelujah! Panghawakan mo 10 ng lahat ng mga manggagawa, mga
malalabasan. Lahat ng mga kapatiran, magawa ng tatihan. Kami na narito sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon. Abutin mo na iyong mapagpalang kamay. Ito ang aming samot na langit. Sa pangalan ni Jesus. Habang ang Espiritu ng ating mahal na Diyos ay sumasa atin, palayasin natin ang mga sakit, karamdaman, problema, kahirapan, kabagabagan, anuman ang kabigatang ating nararanasan. Sa pangalan ni Jesus, sa aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sakit, karamdaman, lumayas ka. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Doubts and unbelief, cast out in Jesus' name. Vices, poverty, cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus. Blood of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Mga minamahal, galing sa puso, minsan pa mga minamahal, shout unto God with the voice of triumph. Galing sa puso, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, Father. Thank you so much, dear Jesus. God bless you, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy. Dadako na po tayo sa ating announcement. Praise God. Ating bilang